Hello po, good morning po, Tony Bed Explorer po. Andito na naman po tayo para magluto ng ulam sa tanghalian. At ito po, magluluto po tayo ngayon ng adobong manok na may gata. So for the first time, ito po yung lulutuin ko na adobo na may gata. So hindi ko pa po nasusubukan, never pa. Pero itatry ko lang po ngayon na lutuin kung magiging resulta ng pagkakaluto ko sa adobo na may gata. Pero ito po yung karne ng manok, yung adobohin po natin. At ito po yung mga sangkap ng adobong manok. Ito na po yung karne ng manok. At ito po yung parte ng manok na may tawag dito yung wings, drumstick. Drumstick po yung quarter po, may quarter po siya. Tatanggalin po natin yon. May naiwang balahibo. Yon. Masama sa natin. Sa kakainin. So, nilinis po natin yon kanina. At, yun nga po. Kasama na po dito yung kakanggata. At ewan ko po kung yung unang pagpiga po to. Or yung sabaw ng nyog. Siguro hindi naman. At ito po, may bawang po tayo. Sibuyas, sili na green, tapos yung tawag dito, laurel. Yun po yung mga sangkap natin. Syempre dahil nandito na po tayo sa may kalan, mainit na po yung kalan at may mantika na po. So kailangan na po natin ilagay itong tawag dito, bawang. Yun, kita nyo po, ano na po siya. Mainit na siya, kailangan na po siyang ilagay yung bawang. Tapos, antayin lang po natin maging golden brown yung bawang. Sunod natin sibuyas. At dahil mag-golden brown na po yung bawang natin, dahil na pinupino po yung pagkakahiwa, sunod na po natin yung sibuyas. Tumatalsik pa po yung mantika at masakit po yung talsik, mainit. Ay nako po. Ayun, kailangan po talaga may yung sleep pag nagluluto. So, yan po, dahil mainit po yung mantika natin, hindi na po natin kailangan maantayin na mag-golden brown yung sibuyas natin. At siyempre, sunod na po natin yung karne ng manok. Mamaya na po itong sili tsaka daw ng laurel. At siyempre, dahil mano na po yung sibuyas at tsaka bawang natin, sunog na po siya. Kailangan na po ilagay natin yung manok. Ito po yung manok. At kailangan po natin isa ng konti. Ilang minuto lang po natin ang pag-iisa. Tapos sunod na po natin yung pagpapalambot. So hayaan lang po muna natin na mag-isa itong karne ng manok dahil magsasabaw po ito. So antayin natin mga 10 minutes to 15 minutes po siya. At tinakpan po muna natin pansamantagal hanggang sa magkasabaw po siya. At habang kumukulo po, lagyan na po natin si laurel, dahon ng laurel. Yun. At haluin po natin ng konti. Konti lang daw. Ay, kaunting halo. Para ma-mix po yung dahon ng laurel. So, yung lansa po ng karne ng manok ay hindi po siya ganon kalansa. So, papatanggal po ng lansa. At mamaya na po ulit na tatakpan muna natin sandali. Yun. At dahil nakulo na po, lagyan na po natin yung sili. Yun, siling green. Dahil wala po siling wala po tayo siling pula, yung labuyo. Yan, green na lang po nilagyan natin. At dahil manghang naman po yung siling green natin, mga lods, okay lang din naman po na siling green yung ilagay natin, manghang. Basta tama lang yung At ngayon, nalagay natin sili at nakulo naman siya. Lagay na po natin ng toyo. Toyo. Yun. Pampalasa. Yun. So, estimate lang po natin. Sa titikman po natin, wag niyo po masyadong dinadamihan para may pagkakataon pa po kayo magdagdag kung sakaling kulang. Mas maganda pa yung kulang ang lasa kaysa yung sobrang alat. Hindi na po natin maanuhan yun.
Sobrang alat, masyado na marami may dadagdag. Tama, dapat pag nagdagdag ng ng toyo, yung saktong lasa lang po siya. Ito po, tikman po natin kung maalat siya o ano. Tikman po natin yung alat ng adobo natin kung maalat o hindi. Sakto lang po yung alat. At syempre, lagyan na po natin ng pampalasa. Alam nyo na ako na po yun. Ito na po yung pampalasa mga lods. Lagyan na po natin. Tingnan lang po natin kung gaano po siya kalinamnam at kasarap. Saka na po natin na ilalagay yung natin, sikretong malupit na gata pagkaluto nito. Ayun, okay na okay. At kung mamaya ay tatabang po yung lasa, pwede naman po natin magdagdag dahil ilalagay po natin yung kakanggata. Yung pinakagata niya talaga ng nyog. Nyog po yung ilalagay po natin kakanggata. Yung natural na buko ng nyog, bunga ng nyog. Yun. At dahil hindi pa po natin nilagyan ng suka, ito po yung suka na ilalagay natin. Pampatanggal umay para hindi po siya masyadong nakakaumay. So malamang ngayon, sakto na lang yon sa dami nun. Sakto lang yung asim. Nasa inyo na po kung gaano karami yung ilalagay yung asim. Pero sa akin, mga katamtaman lang po siya para mas masarap. Ayun, lasang-lasa na ng pagka-adobo niya. So, ilang minuto lang po, anuin po lang natin ng konti. Pakuloy natin ng konti. Sandali, yun. Hindi konti, sandali lang siya. Tapos, yung kakanggata na po ang isusunod natin mga lods. At yan, tinakpan muna natin, mga 5 minutes lang po muna. Saka na po natin ilalagay yung kakanggata. At dahil nakulo na po mga lods ang ating adobong manok. Ito na po yung natin kakanggata natin at ilalagay ko na po yung kakanggata para sa ganun ay manuot yung lasa. Ayun po, pasensya na po, nagkamali. Wala ko stand. Yun. Pero masarap po yan dahil marami po yung nilagay. Pero mas masarap sana pag lahat na nagka-disgrasya na. Yun. Ayun, mahirap sa nagla-live. Nagla-live na walang stand. Yun lang. Ayan na po mga lods, yung natin, ginataang adobo. Ginataang adobo, for the first time po. Nagluluto ako ng adobong may gata. Aban, sarap. Grabe. At may sili pa. Nakakaganang kumain mamaya. Naku po. Pwede. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-comment, at mag-share din sa Facebook page ni Antonio Sarmiento Ramos po. At ganoon din po sa aking YouTube channel, Tony Video Explorer po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking mga upload na video at sa mga pagmamahal na binibigay sa akin. At ganoon din po ako sa inyo, mahal na mahal ko po kayo, and God bless you always. Ingat palagi and goodbye.